Noong unang panahon, sa payapang rehiyon ng Ibalong, sa maliit na bayan ng Rawis, na pinamumunuan ng makatarungang datong si Makusog. Namatay sa panganganak ang asawa ng dato na si Dawani, kung kaya't nanatiling iisa ang anak ni Dato Makusog, isang anak na babaeng walang kapares sa kagandahan at kabaitan, si Daragang Magayon. Hindi tuloy nakapagtataka kung bakit dumadayo ang napakaraming manliligaw mula sa ibang tribo, kabilang na ang nasa malalayong bayan upang mabihag ang puso ng dalaga. Ngunit wala ni isa sa mga binatang ito ang nakakuha ng pagtingin ng magandang binibini. Wala kahit ang makisig at mapagmataas na si Pagtuga, ang dakilang mangangahas at dato ng Iriga. Kahit pa pinaulanan ni Pagtuga ng mga handog na ginto, perlas at iba pang kayamanan ang ama ni Magayon, ay hindi pa rin nito nakuha ang loob ng dalaga. Isang katangi-tanging binatilyo ang napakita sa Rawis. Si Ulap, ang tahimik ngunit matapang na anak ni Dato Karilayan ng Katagalogan. Naglakad siya ng malayo upang makita ng sarili niyang mga mata ang ipinagbubunying kagandahan ni Daragang Magayon. Ngunit hindi katulad ng mga sulyap mula sa malayo habang nagtatampisaw si Daragang Magayon sa ilog ng Yawa. Pagkatapos ng isang maulang gabi, pumunta ulit si Magayon sa ilog Yawa upang magtampisaw. Nadulas siya sa batuhan at nahulog sa malamig na ilog. Dali-daling sumaklolo si Ulap at binuhat ang nangangatog na dilag pabalik sa dalampasigan. Ito ang naging simula ng pag-iibigan ni Daragang Magayon at ni Ulap. Ilang beses pang nagtagpo si Ulap at si Daragang Magayon hanggang sa isang araw sinundan ni Ulap si Magayon sa pag-uwi. Pagdating sa bahay ni Dato Makusog, buong lakas ng loob na ibinaon ni Ulap ang kanyang sibat sa hagdan. Ipinapahiwatig nito ang kanyang kagustuhang pakasalan si Magayon. Walang nagawa si Magayon kundi mamula, magpigil ng tawa at umiwas sa tingin. Dahil dito, napagtanto ni Dato Makusog na umiibig ang kanyang nag-iisang anak. Kaya't hindi na siya nagpahayag ng kahit anong pagtanggi. Tuwang-tuwa si Magayon at si Ulap. Binalak nilang gawin ang kasalan pagkalipas ng isang buwan upang mabalitaan ni Ulap ang kanyang mga kababayan at upang makapaghanda ng husto para sa pagdiriwang. Mabilis na kumalat ang magandang balita. Nakarating agad ito kay Pagtuga
na namula sa galit ng mga susidato makusog. Dinakip siya ni Pagtuga. Nagpadala si Pagtuga ng mensahe kay Magayon, nagbabantang papatayin ang kanyang ama at maghahasik ng digmaan sa kanyang bayan kung hindi siya pakatay. Sinunod ni Magayon ang kahilingan ni Pagtuga, labag man sa kanyang kalooban. Agad-agad na inihanda ang kasalan. Nang malaman ni Ulap ang masaklap na pangyayari, nagmamadali siya pabalik ng Rawis, kasama ang pinakamagigiting niyang mandirigma. Kasi simula pa lamang ng seremonya nang dumating sina Ulap. Salip na isang pagdiriwang para sa kasal, isang madugong labanan ang naganap. Napuno ang langit ng mga palaso, napuno ang hangin ng nagkikiskisang bolo. Nagtuo si Ulap at si Pagtuga, isang labanan para sa kamay ng nag-iisang si Magayon. Kapil nang biglang isang ligaw na palaso ang tumama sa likod ng dalaga, at habang sapo-sapo ni Ulap ang nag-aagaw hininga niyang iniibig, bigla siyang sinibat sa likod ng isang kawal ni Pagtuga. Agad na hinataw ni Dato Makusog ang kawal ng kanyang minaspad, isang matalim na bolo. Pagkatapos ng mabilis na pangyayaring iyon, tahimik ang lahat ng mandirigma. Tumigil ang digmaan. Sa halip na marinig ang kasiyahan ng isang pagdiriwang ng kasalan, mga hikbi at hagulgol para sa mga pumanaw ang lumutang sa hangin. Kahit na halos walang makita, dahil sa walang tigil na pagluha si Dato Makusog, naghukay siya ng naghukay. Nang matapos, inilibing niya kanyang nag-iisang anak na si Magayon at ang nag-iisa nitong pag-ibig na si Ulap, nang magkatabi at magkayakap.
Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting tumaas ang lupang pinaglibingan kina Ulap at Magayon. Tumaas ito ng tumaas at di nagtagal, sinamahan ito ng pagyanig ng lupa at pagtilapon ng nagbabagang mga bato. Naniniwala ang mga matatanda na kapag nangyayari ito, ginagalit ni Pagtuga ang bulkan upang maibalik ang mga kayamanang iniregalo niya kay Magayon. Mga regalong inilibing kasama ng dalaga sang-ayon sa mga lumang paniniwala. May mga araw kung kailan natatakpan ng mga ulap ang tutok ng bulkan. Sinasabi ng mga matatanda na kapag nangyayari ito, hinahalikan ng ulap si Magayon. At kung pagkatapos nito ay marahang dumampi ang ulan sa magilo na libis ng bulkan. Naniniwala ang mga matatandang lumuluha si Ulap. Pagkatapos ng mahabang panahon ay umigsi na ang pangalan ni Magayon at naging Mayong o Mayon. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, kahit na maaliwalas ang panahon, isang anino na masalimuot na kwento ng isang natatanging dalaga ng kaniyang iniibig ang bumabalong sa magandang bayan ni Daragang Magayon. At dito nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli mga kaibigan, abangan ang susunod naming ibahagi sa inyo.